Oras na para sa mainit na balitaktakan ngayong umaga. Ako Joel. ito yung yung ATM skimming Skimming scam. scam, no? Skimming ibig sabihin inuubos yung sustansya ng ATM. Tapos, ang problema dito, wala kang kalaban-laban, di ba? Ikaw nga, hindi mo alam ba't nawalan ako ng pera, di ba? Naubos yung tapos laman ng ATM. Pag nireklamo mo sa bangko, sasabihin sa'yo ng bangko, may mga transaction May mo transaction kayo record ka. di ba, wala ho akong nakuha, di ba? Naku, ito magandang pag-usapan natin yan dahil mukhang may mga nabiktima na rin talaga at lumalaki nga yung bilang ng mga nabibiktima. Kaya medyo magsisilbing babala po ito sa inyo. nakaka-alarma ho ito. So sa mga gusto sumakisali sa balitaktakan natin, maaari na rin kayo mag-phone in ng mga tanong ninyo. I-dial nyo lang ang alinman sa mga numerong makikita sa inyong mga screen. Pwede nyo lamang pong tawagan hanggang sa matapos po ang balitaktakan po natin, yung mga numerong yan. Kung maalala nyo, minsan na nating napag-usapan dito sa Kape at Balita yung mga ATM scam, pero nakuha, mukhang hindi lang aktibo ang mga sindikatong ito kapag kapaskuhan. Aba, ito at may panibago na namang modus operandi ito mga ito. Naku, ingat po kayo rito. Kaya para makipagbalitaktakan sa ating ngayong umaga, makakasama natin si Ginoong Mike Bernabe, Chairman ng Inter-Network Anti-Fraud Committee. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Mike. Magandang umaga, Susan. Magandang umaga, Joel. Salamat sa pagkakataon. Thanks for coming over. Naku, importante ho ito dahil lahat tayo ay kailangan natin ng pera. Paano kung maubos yung pera mo sa ATM? Wala kang kalaban-laban. Wala kang kalaban-laban. Paano ba? Pakipaliwanag nyo nga ng simple itong modus na ito. Una-una, bigyan ko lang na, ng tamang perspekto. Paano nangyayari ito? Nangyayari ito eventually nangyayari ito sa Europe. So it cascaded down to the Asia. No? Kanya nga ang mga taga-Europa, they migrated their chip card to their magstripe to the chip card. Okay. Pakikita ko yung sample ng magstripe. Ito yung sample ng sample ng magstripe. Yung black. Yung black. Pakita natin. This one. Yung lahat, tingnan nyo, yung mga may ATM, labas nyo yung may ATM. Ito yung sample ng magstripe. Okay. Ayun. Yung itim. Yung itim. Ito po yan, okay? Okay. So ang ginagawa ng mga fraudster at yung skimmer, kinukuha nila itong data na ito. Kasi nandito sa magstripe na ito ang data ng account holder. Okay. Tapos at the same time, kinukuha rin nila yung tinatawag naming PIN, yung personal identification number. Kasi ang isang ATM transaction, bago mag-material siyang, kailangan yung card at saka kailangan yung PIN. So kung mayroon man ito, nakuha man nila yung data nito, kung wala naman yung PIN, useless din. So kailangan nila ng dalawa. So they need a card and a PIN. Okay. So without a card, kung meron silang PIN, useless. So kailangan yung dalawa. Dalawa parate. So what do you get from the data? Yun yung laman ng ATM sa data, ang kinukuha nila dito yung pinaka-account number, tsaka yung ng tao, yung pinaka what you call this, yung data nung account opening niya, yung information sa account opening niya. Ng tao. So nandito yung account number, etc. Pero may may corresponding control naman sa loob yan. Kaya kailangan nila mabasa yung laman nito. Meron silang sophisticated data to read yung laman ng data. The most important thing is the PIN code. Yes. Okay. So paano nila ginagawa yung skimming? Oo nga, kasi pupunta ka lang naman sa ATM. Pupunta lang sa ATM. So ang ginagawa nila, meron tayong ATM machine, tapos meron niyang card reader. So ang usually ang ginagawa ng customer, di ba, sasaksak nila yung card, sasaksak nila ito. Papasok mo ganyan. So papasok na yan. Tapos sasabihin sa'yo ng ATM ko, ipasok mo na yung PIN mo. Okay, so dalawang transactions dalawang transactions para sa ATMs kasi meron ka ng pasok ng card at meron ka rin ng PIN. Tapos? Okay, so ang ginagawa nila, para ma-capture nila yung information sa card, nilalagyan nila ito. Yan yung pinapasukan ng card. Ito yung pinapasukan. Ito yung replica ng card reader. Saan nila ilalagay yan? So ito, nilalagay nila doon sa mismo yan, yung sa harap nung, yung card reader nung ATM, nilalagay nila, sinasampa nila ito doon. So nakikita mo, dalawa? Oo, lalabas, dalawa. Madali ba makita ng Madali ATM makita user ito Madali makita ito Ay nga, kung dalawa, pagka... Pero kung unsuspecting ka, hindi mo mahalata. Ang mangyayari ito, kung hindi ka masyadong mapagpanuri. Isasaksak mo lang yung card mo at siyempre itutuloy mo na rin yung transaction mo. Pag saksak niya yung card dito, nakuha niya na kagad yung magstripe data. Kasi ito, sa loob naman ito, meron siyang maliit na device that would capture the data of the magstripe. Okay, so nakuha na nila yung data nito. So hihintayin naman nila yung customer na mag-key in ng PIN. So meron naman sila nitong maliit na camera na naka-install sa taas ng makina. May camera yan sa loob Ito.
Hindi mo naman makikita. Oo, very tiny yung camera. Saan nakakabit dyan, Mike? Ito nakakabit sa taas ng makina. So, hindi mo rin mapapansin yun. Hindi mo rin Akala mapapansin. kasama sa struktura ng ATM. Oo, hindi mo rin mapapansin. Kaya ang purpose nila doon, makuha nila yung pin mo Ay, naman. pag ganun mo, pag pindot mong gano'n. So, pag nakuha nila yung pin, saka nakuha nila yung mag-stripe data nito, in an hour time, they could generate a clone card. So, yung clone card na yun, pag na-generate na nila yun, pwede na nilang gamitin yun all over the world kasi international karamihan ng card ng Pilipino eh. Teka muna, sir, paano? Tatanong ko lang, Mike, paano nila nai-install yan ng mga sindikato? Eh, di ba, yung mga bangko, may ano naman yan? May mga gwardya. Mga gwardya. Actually, yung mga gwardya ng bangko is ano lang eh, di ba? Normally from 8:30 in the morning hanggang 5:30 in the afternoon. Okay. So after banking hour wala nang gwardiya. Pero may mga karamihan ng bangko after banking hours may tatawag kaming robbing guards. Oo, meron akong... So yung mga robbing guards naman namin, ang ano niyan is siguro mga 20 o 25 makinang niro-robbing nila para ano nila sa isang oras. So hindi sufficient yung oras para ma-cover nila lahat. Okay, Mike, meron lang tayong mga importanteng paglilinaw, no? Mga kakapet, tungkol po sa pagboto sa bagong papa. Kapag itim na ang usok na lumabas dyan sa chimney ng conclave room, failed ballot po iyon. Ayan, ha? Ibig sabihin nun, failed ballot, ibig sabihin walang... Wala pa. Kapag puting usok naman yun po ang hudyat na may bago na tayong Santo Papa. Kapag puti na yung usok na lumabas chimney. doon sa chimney. Ayan, maraming salamat. Magtayo kay Mike. So, ayan. So, ito usually nagagawa nila doon sa mga ATM na walang gwardya, walang mga nagbabantay. Yes, definitely nagagawa nila ito doon sa mga ATM na walang gwardya sa gabi. Tapos hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao. Tapos ang nangyari niyan, Susan tsaka Joel kasi napakadaling i-install nito eh. Yun na nga eh. Dalawang minuto. Ano ba, Mga dalawang minuto lang kasi dinidikit lang? naka-tape lang ito eh. Ididikit mo lang Ididikit lang nila doon sa Tapos akala mo naman, dalawa lang yung ano ng machine. So napakadali. Kaya ang ano nila is, tapos babalikan nila yan an hour. Kasi syempre may pumasok Siyempre, na may doon. pumasok na. So pag meron na silang harvest, definitely. Ang tawag namin kasi doon, harvest. Sandali lang nila na duduplicate yung card. Yes, sandali lang yan. Once na ipinasok na Meron nila sila- yung That's how card, sophisticated these processors now. hindi masampera mo dyan. Siguro tanungin natin kay Mike Susan kailan nagsimula itong scam na ito? Kailan nagkaroon ng recorded Actually, Joel, Susana, case, nag-start ito noong 2011 sa Philippines. Pero ang pinakamarami nitong nangyari is in 2012. Ito Last year lang, sometime in June. Okay. Pero sabi ko nga, ang mga bangko naman, they could easily put a mitigation Yes, para ma-deter itong mga sindikato na ito. isa ba sa mga mitigating factors para maiwasan natin yan? Kasi ngayon halos lahat may cover na eh. Nakita mo yung pindutan? Di ba? May nilalagyan na ng cover yun eh. Isa ba yun sa mga... Actually, Joel, yun ang isa sa sinetap ginawa naming mga bangko. Meron kasi kaming association, yung tinatawag naming Internetwork Association, yung composed ng BankNet, Megalink, and ExpressNet. So we agreed upon na lagyan namin lahat ng mga ATMs namin noong PIN Shield. Yung tawag namin is PIN Shield. PIN Shield. Ang PIN Shield is basically para ma-deter yung pagkuha ng PIN. Okay. So right now, sa 14,000 ATMs nationwide, about 70% of it are already with PIN Shield. So we intend to complete the installation by the end of June. So Mike, talaga dito sa atin may mga nabiktima na. May nabiktima naman, hindi naman namin pinagkakaila yun. Sana may nakausap tayo. When was the last time nagkaroon ng recorded case? Sometime in June, mayroong nabiktima. Last year. Kanya nga, that's all we started to mitigate this type of fraud. So hindi ibig sabihin nito, mabibiktima lang yan yung mga may milyon-milyon gaya ni Joel. Parang kahit isa kang, di ba, isa kang pangkaraniwang mamamayan na... Alam mo, sandali ko lang inuubos yun naman ng ATM ko pag sumweldo. Kasi sandali lang, mga isang withdrawal lang yun eh. Ito po, mas pinaigting naman po ng pulis ang kanilang operasyon laban sa mga ganitong ATM scam. Para ipaliwanag ito, nasa linya naman ng telepono si Police Senior Superintendent Benjamin Acorda, hepe ng CIDG Anti-Fraud and Commercial Crime Division. Magandang umaga po, sir. Superintendent, good morning. Good morning, Joey. Joel po. Joel po. So, sir, ito, yung kasi may pinapakita dito si Sir Mike, yung ginagamit ng mga sindikato, no? Paano nagagawa yun ng mga sindikato na maikabit? Well, kagaya ng sinabi ng sa bisita natin dyan is usually yung mga oras na walang nakakakita sa kanila. Kasi madali lang ilagay yan in 2 minutes, madali lang ilagay. Pati yung camera,
So, nevertheless, yung PNP natin had initiated some actions at sa programs para makatulong dun sa mga pagrondad sa mga security ng mga bangko sa mga ATM. On our part, sa Anti-Fraud and Commercial Crimes Division, we're always ready naman to address yung mga pag-imbestiga sa mga complainant ng mga to. Superintendent, ano ang initial investigation na kinalabasan po ng inyong pagsisiyasat? Sinasabi kasi ni Mike, mga grupo daw po ito ng mga foreign nationals, no? Yung mga head ng sindikato. Ano na pag-alaman ninyo sa paunang investigasyon? Well, as of now, tuloy-tuloy pa rin yung investigation natin. Hindi pa natin makapag-comment regarding to their identities. But we have yung mga transaction nila, we have monitored na it's either yung withdrawal dito sa Pilipinas tapos yung may-ari ng card is sa ibang bansa and kuminsan vice versa naman. So, okay. Sige. Superintendent Acorda, sa inyo may mga nagreklamo na, may mga nakapagbigay na sa inyo ng mga report ng ganitong klase ng mga scam? Opo, meron na rin po and at the same time yung Interpol, mga ibang bansa nakikipag-coordinate sa atin and asking details for the identification of these personalities kung sinong mga nag-withdraw dun sa mga terminals na na pinag-withdrawhan. So linawin po natin, wala pa ho tayong nahuhuli. Wala pa tayong natutukoy na grupo. As of now po, yung sa mga international transaction, wala pa po. Alright. Teka, Joel, mukhang meron tayong caller. Meron tayong caller. Maraming salamat po, Senior Superintendent Thank you, sir. Acorda. Si Winston Menjola na taga Makati. Winston, good morning. Good morning, ma'am. Tuloy, Winston. Good morning. Yung tanong ko lang po, katulad po ng tanong nyo kay Superintendent Acorda, paano nagagawa ng mga scammer na ilagay yung mga device na yan doon sa ATM machine? Gayong yung mga ATM machine natin, may sariling camera yun eh. Alright. So, makikita yun ng mga bangko or ng mga security ng bangko. Tanong natin kay Mike. Mike, kanina off the air, nag-uusap tayo. Sabi mo, meron kayong nakita, no? Merong CCTV, recorded CCTV na meron 2 tao na nag-set up. Kaya nga nabilang niyo, mga 2 minutes lang. Oo, kasi yan, hindi mo naman mapapansin yan kung nagsaset up eh. Kasi usually, di ba, sabi mo nga, ikaw bilang kortusiya mo, pag may nakita kang tao sa loob ng ATM, hindi ka lumalapit eh. Hindi mo siya titingin. Hindi ka titingin, pabayaan mo siya. Kasi baka akala niya tinitingnan mo. So, dahil madali lang i-set up yan. Pero may CCTV eh. No? Actually, madali lang talaga i-set up. Based sa review namin ng CCTV, 2 foreigner itong nagkabit nito eh. Isa lookout, isa naman nagkakabit. Alright. So inurasan namin yung ng CCTV. 2 minuto lang na ikabit niya itong card reader na ito eh. Tsaka na ikabit niya ito kasi naka-tape lang ito sa taas eh. Ito naka-tape lang din. Oo. Kasi tapos after niyan, lumabas na sila. Lumabas na sila. Lumabas na sila. Tapos sinasabi mo, na-discover ng roving guard ninyo na meron ganitong klase ng... na-discover ng gwardiya namin nung 9:30 dumating yung gwardiya namin at nag-inspection ng mga ATM. After 30 minutes, no? After 30 minutes. Nakita niya, bakit may ganito to? So kinuha niya. Tingnan niya rito. Nakita niya rito. Kasi meron kami instruction sa mga gwardiya na pag may nakita kayo ng authorized gadget na nakatas sa makina, tanggalin ka agad. Tapos based doon sa review rin namin ng camera, after an hour, bumalik yung nagkabit. So, tinitingnan nila ngayon kung nasan yung kinabit nila. Nawala na. Oo. Mike, teka lang, pasagutin lang natin si Superintendent Acorda doon sa tanong ni Winston. Superintendent Acorda, dyan po kayo? Opo, andito po. Yung tanong po ni Winston, kasi sabi, paano na ikakabit ito ng mga sindikato? Actually, hindi dapat kay kay Superintendent ang sumagot dapat si Mike, ano? Bagay, pero ano yung ginagawa ngayon, sir, si Superintendent Acorda? Ano yung ginagawa ngayon ng ating mga pulis? Kung sabi nga, binabantayan naman nila para mabantayan yung mga ATM natin at hindi masalaulan itong mga sindikato na ito, sir? Sa pagkalam po natin, Susan, Joel, it has been a part of the roving patrols para matulungan yung mga security guards ng mga bangko to conduct inspection and checks on ATM machines. At the same time, tuloy-tuloy po yung coordination natin with the banks para to come up with this identification ng mga personalities. And siguro mapag-usapan din namin yung mga pagkuha ng CCTV dun sa mga ATM machines. What I understand is that some of the ATM machines ay
parang wala pa yata mga CCTV. Alright. Siguro dapat ngayon mag-set up na sila lahat ng ng CCTV. Salamat, Superintendent Acorda. Thank you for joining us. Sabi tuloy nitong si Sean, di mas safe na palang mag-withdraw ka lang ng mag-withdraw ka sa ATM doon sa yung mga machine na nasa loob ng mga opisina, Totoo mga yan. like sa atin. Nasa loob mismo ng internal na sa bangko, no? Kasi meron talaga nakahiwalay, meron ba kayong sweeper? Dapat siguro every time sinisweep ninyo yung mga ATM machines. Actually, meron kaming tinatawag namin roving guards. Meron din kami yung tinatawag din namin yung pinaka-service provider na tumitingin ng mga makina namin. Kasi pag down niya, may pupunta kagad na service provider. Si-check niya rin yung kung bakit down yung makina. Tapos at the same time, yung sabi ko yung roving guard namin, meron silang hawak ng mga makina, at least mga 20 ATMs. So, na binibisit nila within an hour. Kailangan masipag yung mga security. Totoo. Anyway, salamat muna tayo kay Winston. Winston, thank sagot you, ba namin yung tanong mo? Opo. Salamat po. Salamat. Thank you, Winston. Good morning. Ayan. Maganda siguro tanongin, Susan, ano ang maipapayo natin ngayon? Wala pang nahuhuli na isa, no? Na member ng sindikato. Parang mahirap din ang hulihin yan kasi hindi mo nga sila titignan pag nagtatransaksyon Minsan pa naman yung iba, ang tagal-tagal, parang ano ba naman ito? Parang kulang na lang kuhanin yung machine. Ano, sir? Diba? May mga napapansin akong gano'n ang tagal-tagal sa bangko. Hindi mo pwedeng katukin. Alam mo sa Amerika, diba? Tinatangkang kunin mismo yung buong ATM machine. Na nga. Siyempre dito naman dahil tayo sasabihin na, dapat hindi ka bastos. Pag may inabutan ka sa loob ng machine, hintayin mo siyang matapos. Kaya minsan, ang tagal-tagal. Sabi, ano parang ginagawa nito? Oo, di ba, sir? Yeah, totoo yan. Tayo hindi mabibiktima nito mga bagong scam. So, anong mga ini-implement ninyong mga measures? So far, na-implement na namin yung nilagyan na namin yung mga makina ng takip na, no? Ng takip. Okay. Tapos meron na yung mga makina, may mga FDA na tinatawag namin, yung fraudulent detection inhibitor. Ano yun? Paano? Yung parang hindi makabitan ng mga ganito. Okay. Tapos naglagay na kami nung pin shield, natatawag namin sa pin, para hindi rin makuha yung pin. At the same time, activated lahat ng mga roving guards namin, see to it na they are aware of what to look for when they visit the machine. Pero may security feature na pagka kinabitan ng alien do sa makina, yung makina ay magmamalfunction. Ngayon, meron na kaming ginagawang mas system maganda na yung gano'n. So, hindi ko pa maipapangako kailan may ilalagay yun. But we're testing that system. Na dapat pagka nilagyan nila ng mga ganyan, yung Magsha-shutdown yung makina. Shutdown or kaya mag-a-alarm. Kasi meron kakaibang, parang kumbaga may foreign object kang inilagay, hindi ito part ng machine talaga. So mag-a-alarm siya hanggang hindi siya naiaayos, hindi siya magagamit. Tapos siguro, Joel, Susan, ano ko rin naman dito is yung continuous education sa mga customers ng mga bangko, no? Na dapat maging alert to, at vigilant din. Kung may nakita silang mga unauthorized gadget na nakabit sa ATM, huwag na nilang gamitin, no? Tapos lumipat na sila sa ibang makina. Tapos at the same time, siguro mag-withdraw lang sila no kailangan nilang pera para yung hindi naman gaano kalakihan, para at least kung may nangyari man sa withdrawal nila, madaling matrace. At the same time, we assure also the public na just in case they encounter this type of problem, they just call their respective banks and we will act on it. Ito, tama-tama. Ito yung tanong ko galing kay IM Lady D. Can ATM scam victims claim any insurance from the bank insurer? This is also considered as an act of theft. Actually, hindi naman siya, ang tinatawag lang namin doon is we will investigate. Hindi, halimbawa, Mike, yung ATM ko nga, nakuha na 5 yung laman. Pwede ba silang mag-claim ng... Pwede? Pwede. Pero siyempre, ayoko na nung gano'n. Abala pa yun, di ba? Hassle pa yun. Kami naman, sabi ko nga, iniimbestigahan namin kasi lahat naman ng mga makina ng mga bangko ngayon is meron naman siyang CCTV. Pag na-prove naman namin na talaga siya is biktima ng ganitong scam, we make it a point na ibalik ito sa customer yung nanuwala niyang pera. Siyempre, inaalala mo dyan, biglang pagtingin mo sa bangko sa ATM mo, akala mo may pera ka, wala na. Nalimas na yung pera mo, saan napupunta yung pera mo? Diba? Tapos meron transaction record na nag-withdraw ka. So, yan, paalala sa... Usually siguro to ginagawa, Joel, kinakabit nila doon sa mga machine nga na medyo hindi masyadong puntahan ng tao, medyo madilim, yung mga ganun, ano? Tsaka lang siguro talaga yung kahit na yung ibang makina wala naman siyang pin shield, make it a point na paglagay nila ng pin nila, nakatakip yung kabilang kamay para at least hindi makita, no? Tapos ang ano ko lang din, Susan, yung pin nila dapat hindi mga birthday, tapos dapat minimemorize nila. Kailangan, sabi, kailangan daw mag-isip ka ng pin
na mahirap, Yes. pero madali mo namang matandaan. Correct. Mahirap Tsaka- baka mahirap nga, pati ikaw hindi mo matandaan. Tsaka, as much as possible, i-recommenda namin, dapat magpalit ng PIN regularly. Yun. Pwede ba yun? Pwede yun. Yung Oo, kada buwan? punta ka lang sa ATM, punta mo lang yung PIN change para makikita mo na. Hindi naman ba, baka sabihin, buwan-buwan ho, nagpapalit kayo ng PIN. Isa na ba Hindi. sa mga safety measures nyo yun? Security measure yun eh. In-advise talaga? namin ng customer, let's say, 1 month, palit ka ng PIN. Next month, palit ka ulit ng PIN. Kasi easy to, to change the PIN naman. So, kailangan pag pumunta ka pa lang ngayon doon sa mga ATM, tingnan mo munang mabuti, no? Baka pwede, siguro kung sabi mo, nakadikit lang naman ganyan Oo, yan. nakadikit lang sa So, taas pag hinigit yan. kung Oo, gano'n yan, oo, matatanggal. oo. Pero pagka medyo ayaw matanggal, baka masira niyo yung machine. Tigilan niyo na. Madali naman palang mapansin eh. Usually, pagka sa machine, isa lang naman yung makikita mo ganito dapat, di ba? Yes. Pag may nakita kang Basta dalawa. pagsaksak mo ng card, pag may nakita kang abnormal doon sa card reader, huwag mo nang gamitin. Lumipat ka na lang Lumipat ng ibang ka na. bangko, Tapos no? itawag mo doon sa bangko, yun, may hindi ka ano-anong bagay dito sa makina niyo. Oo, sa bagay kasi kung yung ATM machine, yung ATM na pinupuntahan ninyo, matao, medyo magdadalawang isip din sila Correct, magkabit niyan correct, di ba, oo, no? oo. Pero kung yung isang ATM medyo ilang, yung parang medyo madilim pa, walang gwardiya. Naku, yan yung mga paborito Oo. nilang biktimahin, Yes. ano? Correct. Kasi, ano yan, pag naikabit nila, ando doon lang siguro sa isang gilid yan, tapos binabantayan nila kung may darating na eh. Correct. Kasi meron sila tinatawag na harvest time. Pag may nakita na sila may gumamit, sabi na, okay na ito, pwede na kami umalis. Oo. Eh, di ba yung mga ATM, may mga ano yan, nagbe-blink-blink na gano'n? Nandun yung sa card reader. Nandun sa card reader yan. Nagbe-blink-blink yan eh. Kasi marami ho tayo nagtatanong dito ngayon sa ating Twitter na ano ba yung mga security actions pa na being implemented after na ma-discover na may ganitong klaseng scam. Teka lang, meron tayong caller uli, Mike, na biktima raw siya ng ATM skimming. Ay, eto. Maganda Hindi, kailangan namin, pakwento natin si Pearly Sige. na taga Las Piñas dahil siya daw ay nabiktima nitong skimming. Pakwento natin. Pearly, good morning! Good morning po. Ay, yung ba pinag-uusapan namin ngayon ni Mike, yung bagong scam sa ATM? Yung skimming, nabiktima ka? I was a victim twice last year. Wow, paano ba? Kikwento nga po na maikli. Kasi ganito ho, retired ho ako sa States. That's why yung pension ho namin, pinapasok ho nung company na pinagtrabahuhan namin sa Bank of America sa Amerika. So dito na lang ho kami nagwi-withdraw at a certain bank. Hindi ko na mentionin sa inyo kung ano. Apa. Ngayon, nangyari ho ganito, nung magwi-withdraw ako, ang nakalagay doon, I cannot give you the assistance as of now. You have to call Bank of America in the States. Nalaman namin na tinanggal nila ang pera namin doon, which is amounting to $20,000. Okay. Hindi kami makapag-withdraw. We suffered a lot. We are senior citizens. Tawag kami ng tawag sa Bank of America and they are so anxious na kami ay matulungan nila. They paid us back but it took us a long time. We have to borrow money from certain people just to live. Ngayon, kung makakausap ko ho yung naka-pink na mama. Nakaping na mama si Mike. Oo. Then he can call me. Then I could possibly relay everything to him. Akalain ba ninyo na yung card namin napapunta pa sa Japan? Just for them to get money from the bank. Zero account kami. At talaga nasa idpo, nalimas. Nasa ito, alam mo. So yung account niyo po is umiiyak Bank of ako, America? Hindi namin alam ang gagawin namin. Oo. Kaya nagpapasalamat ako na ito, nakita ko ang number ninyo. And I'm asking your help na ito maputol na. If that guy in pink, na what's his name? Si Mike po ito. Si Mike po, si Ma'am Mr. Pearly. Mike, I'll be willing to confess everything to you and name the bank that I went through. Okay. Dito ho sa Pilipinas. Oho, nagkaroon ako ng suspicion that there is something going on with that bank. Kasi open ang kanilang screen nandito sa harap pero nakakapasok ang ibang tao doon sa likuran. Nako, so, Sige po, bigyan niyo ho sa akin yun. After po nito ibigay natin. ko ho yung cell number ko sa inyo para magtawagan tayo para makuha ko po yung mga detalya at paano kami makakatulong sa inyo. Oho, I gave my phone number, my landline to that lady who answered the phone. okay, apo. So, I'll be willing to... Talagang hanggang ngayon, nagkakaroon ako ng phobia whenever I go to the bank. Kasi pagpasok mo sa bangko at naglagay ka na ngayon ng iyong PIN card, pag narinig mo yung
it means to say na may perang lalabas. Ngayon, pag hindi mo narinig yon, magbakasakali ka ng merong sasabihin yung screen sa'yo. Susan, thank you so much and I hope you can help me with it. Okay. Sige po. Okay. Paano pong ibibigay sa inyo? Kukunin mo... Kukunin ko na lang mamaya after na to. Kukunin. Tatawagan po kayo, Ma'am Pearlie, ni Sir Mike para makapagkwento po kayo. Saka siguro din, yung sa PNP din natin, pwede makatulong din yun, ano, Sir Mike? Yung kinukwento ni Ma'am Pearlie. Ma'am Pearlie, thank you po. I'll be waiting for your call, Mr. Mike. My landline number is with that lady that answered the phone. Sige po. Okay, maraming Thank you and God bless you both. Okay, maraming salamat po, Ma'am Pearlie, yung kinukwento ni Ma'am Thank Pearlie. you. Bye-bye. Talagang pwede yung ganun na mangyari. So, ang posibilidad nun is sa abroad na posibleng na scheme yan. No? But as I said, pwede natin kunin muna yung detalye paano siya nangyari yung ano. I cannot conclude at the moment kung ano nangyari unless sa makuha kanya. natin yung kompletong detalye nung kung paano yung nangyari sa kanya. Anyway, maraming salamat po, Ginoong Mike Bernabe ng Internetwork Anti-Fraud Committee para po sa pakikipagkape at balitaan nyo sa amin ngayong umaga. Sana po naging, maging parang babala po doon sa ating mga kababayan dahil halos lahat naman po tayo ngayon ay gumagamit na nitong mga tinatawag na ATM.